tayo, hindi lang yung sarili natin ang palalakasin natin, hindi lang ang sarili natin ang i-connect natin sa Diyos, ngunit importante din that we be an encouragement to someone today. Keep building up one another. Even the strongest person needs an encouragement. Minsan pa po, palakpakan natin ang Panginoon, yung malakas. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Minsan pa. Samahan niyo po ako sa pagpanalangin. Atin pong patuloy na ipanalangin ang ating mga puso sa umagang ito. Pwede nating itaas ang ating mga kamay. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Aming Ama, sa iyong kabutihan at pagmamahal, for your faithfulness sa buhay po namin. Salamat po sa iyong pag-ibig na palaging bago tuwing umaga. Maraming salamat po sa iyong anak na si Jesus na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, dumanak ang kanyang dugo upang kaming lahat ay mahugasan at magkaroon ng kapatawaran. Maraming salamat po at salamat din po sa banal na Espiritu na narito sa aming kalagitnaan. Patuloy po kaming nagpapasakop. Banal na Espiritu, patuloy mong i-stir up, Panginoon, suriin ang aming mga puso ngayong umaga at aming dalangin ang iyong salita ay patuloy na tumimo, mag-minister pa at magbago, Panginoon, sa amin. Maraming salamat. Bigyan mo kami ng pangunawa. Hindi lang kaalaman, kundi pangunawa, Panginoon, patungkol sa iyong salita. Bigyan mo kami ng puso na nais sumunod, Panginoon, at ikaw ay i-please sa lahat ng panahon. Salamat po ng marami. At Lord, ang kaluwalhatian, karangalan, papuri at pagsatanging sa iyo lamang. Kinikilala ka namin na ikaw ang hari ng aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po. Welcome sa ating first service. Sabihin mo sa katabi mo, welcome sa first service. Amen. Kumusta ka naman? Kumusta mo na ba? Salamat sa Diyos na pagtagumpayan mo ang buong isang linggo. Hindi ka lang nag-survive, pero nag-overcome. Amen. Congratulations sa mga na-overcome mo na mga pagsubok for the whole week. Salamat sa Panginoon, naibig mo ang mga hindi ka ibig-ibig. Napatawad mo ang dati mong hindi napapatawad. Amen ba? Yon, tagumpay po yan, no? Ang tunay na tagumpay at success po ay nagagawa natin yung mga dating hindi natin nagagawa. No? Yung mga tinuro sa atin ng Panginoon. We are in the last part of a call to true discipleship, living out the teachings of Jesus from the book of Matthew chapter 5. Yan. No, unang-una po yung beatitude, naalala nyo? The beatitude, the blessedness, the blessedness, the true meaning of blessedness in the teaching of Jesus, and salt and light. Ikaw ay asin at ilaw. Now, we have the kingdom influence and also the kingdom righteousness, the heart behind the law. Yan. Ang mahalaga ay yung transformation of the heart. And ngayon naman po, the heart of a true disciple. Ang puso, ang tunay, o ang puso ng isang tagasunod. Ano ba ang puso? Ang puso ng isang sunod ng ating Panginoong Yesus. Actually, God has a call for us, no? A radical obedience. Sabi mo, radical obedience. Ito ay radikal na panawagan ng ating Panginoong Yesus sa bawat isa. Amen. So Jesus consistently contrast the old way of thinking with the way of new kingdom living. Patuloy na ikinukumpara po ni Jesus ang ating lumang paraan ng pag-iisip sa bagong pamumuhay sa kaharian. Dahil dati po tayo ay galing sa relihiyon, tama? Pag sinabi mong relihiyon, tayo po ay gumagawa under the activities, rituals, batas, pero walang personal na relasyon sa Diyos, walang personal na relasyon kay Kristo.
But this time, no, tayo po ay tinuruan ni Jesus na magkaroon muna tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Maintindihan po natin ang pag-ibig ng Panginoon, ang kanyang kapatawaran. And then, hindi po tayo nakafocus dun sa batas. Bagaman hindi po tinanggal o inabolish ni Jesus ang batas, pero ngayon po magsisimula tayo sa ating relasyon sa Panginoon, at kapag tayo po ay lumakad ng may relasyon sa Diyos, doon po tayo magsisimula unti-unting magkakaroon ng pagbabago. Hello? Kasi ang mga Pharisees po, they emphasize external obedience. Ano yung external obedience? Yung mga rules, mga rituals, appearances. But Jesus called for something deeper. Kaya ang ating pong relationship is more than coming to the church, no, or following the law, but it is a transformation of the heart. Amen. Sino po ba ang hindi mababago sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus? Grabe. This is a call of radical obedience because God gave us a radical love. Amen. Katulad nga ng awit, no, hindi tayo karapat-dapat, pero pinili ng Diyos na tayo ay mahalin. Sabi ng Biblia, minahal niya tayo nang tayo ay makasalanan pa. Kaya lalagi po natin babalikan, no, yung pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay nadadapa, balikan lang po natin ang pag-ibig ng Diyos. Pag tayo po ay nagkamali, balikan po natin ang kanyang kapatawaran. Amen. Dito po sa Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, verse 7, hindi niya po ni-raise yung bar, but He reveals that God's standard has always been, ang standard ni Lord ay internal purity. Sabihin mo nga, internal purity. Hindi panglabas na mukha tayong pure, pero deep inside, galit tayo sa kapwa natin, di ba? Yun eh. Yung pang-outward appearance, nagsisimba, pero inside of us, galit sa kapwa. Hindi nagpapatawad. Naninira ng kapwa. So, internal purity, kaya nga sabi niya, para kayong, sabi niya sa mga Pharisees, para kayong mga nicho, na maputi sa labas, pininturahan, pero ang loob ay bulok. Kaya si Jesus, lagi niya pong dinidil ang ating mga puso. Kamusta naman ang ating trato o damdamin para sa ating kapwa? Hello? Kasi ang tunay na pagbabago ay nagsisimula mula sa loob. Hello? That's very important. Wala tayong galit sa kapwa natin. Amen? Sabihin mo, wala ka ng galit sa kapwa mo, ha? Wala ka ng kinikerry na galit o sama ng loob. Because doon ang purity nagsisimula internally. And also genuine love. Yung totoong pag-ibig. Yung hindi mukha lang kayong bate, pero hindi. Di ba? Mukha lang sumusunod, pero deep inside nagre-rebelde. No? So, genuine love and surrendered hearts. Kaya nga sabi ni Jesus din, doon sa Matthew chapter 5, you have heard it said, narinig nyo na sinabi, pero this time, sinasabi ko sa inyo, na marami kayong turo na narinig tungkol mula sa mga Pariseo. Sinabi nila ganito, pero ngayon, sinasabi ko, sabi ni Jesus, He moves from behavior to motive. Hello? Kasi ganun ang ng mga Pariseo, no? Nag-aalay sila, no? Nagsisimba sila, nag-aalay ng mga pinatay na hayop, pero yung motibo nila para makita ng tao. They are not pleasing God, but they are pleasing people. That is, yung motive, bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Bakit tayo nagsisimba? Diba? Bakit tayo nagbibigay? Bakit tayo tumutulong? Yung behavior natin, no, panglabas yan eh. Yung nakikita yan ng tao. Marami tayong maaaring dahilan kung bakit natin ginagawa yan. Pero ang motive, si Lord lang ang nakakaalam kung bakit natin ginagawa ang ginagawa natin.
Kaya nga sinabi niya, no, na kapag kayo nagbigay, huwag niyo na paalam sa iba. Kasi yung pagbibigay, behavior yon na nakikita ng tao, nalalaman nila. Pero bakit mo ginagawa? Para makita ng iba. Pero si Lord, ang gusto niya, kung magbigay ka, galing sa puso mo talaga na hindi para ipakita sa tao na nagbibigay, kundi dahil nagmamahal ka. Hello? So from appearance to authenticity, yung panlabas na anyo sa tunay na laman ng ating puso. And from law to love, mula sa batas, patungo sa tunay na pag-ibig. So si Jesus po, hindi siya interesado in empty religion. Yun nga ang inano niya, dinil niya, no, sa mga Pharisees. Kaya ang daming oppressed po nung panahon ng mga early times. No, kasi bakit? Maraming mahirap, hindi sila makapag-offer, maraming may sakit, no, na sila ay disregarded. Kaya ngayon, naging relihiyon na lang ang kanilang relasyon sa Diyos. Kasi yun ang turo ng Pariseo. But God doesn't want our empty religion. He wants our hearts. Sabihin niyo, our hearts. Ang gusto ng Diyos ay tunay. Tunay na yung puso mo belongs to Him. Amen. No, kasi yun yung genuinity eh. Bakit ko ginagawa ang ginagawa ko ngayon? Because you want to please God. Kaya mo ginagawa, kaya ka nagpupunta sa church not to show attendance, but because you love God. Kahit na ikaw ay nanghihina, kahit may pinagdadaanan ka, nagpapatuloy ka pa rin. Dahil ikaw ay may personal na relasyon sa Diyos, may commitment ka kay Lord. Amen. He wants our heart. The kingdom of God is not about looking righteous. Ang kaharian po ng Diyos ay hindi patungkol sa mukha po tayong sumusunod. Tama? Mukhang matuwid, kundi pagiging binago mula sa loob. Amen. Yung binagong buhay mula sa loob. Hello? Kaya tayo po ba ay concerned about what people see or what God sees in your heart? Importante po na tayo ay, iintindihin natin, mahalaga po na binibigyan natin ng importansya kung ano po yung nakikita ng Diyos sa ating puso ngayon. Sabihin mo nga ngayon. Yan. No, kesa sa iniisip ng tao. Maaring initially, no, iniisip po natin, ako, pagka wala ako sa church, hanapin ako ng leader ko, di ba? Ano kaya, hanapin ako ni pastora. Pero pag tayo po nag-mature na sa ating pananampalataya at sa relasyon natin sa Diyos, hindi na po yung iniisip ng tao ang ating motivation, kundi kung ano ang nakikita ng Diyos sa ating puso. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, buti na lang nandito ka at ang Diyos ang nakakakita ng iyong puso. Tama? Kaya nga, praise God din. No, magandang yan encouragement sa atin. Maaring tayo ay nadjudge ng ibang tao sa panlabas, pero God looks at the heart. Amen. Kaya ang ating pagsunod ba ay nagmumula sa pag-ibig? Yung ating obedience ba mula sa pag-ibig natin sa Diyos o dahil sa natatakot tayo at dahil sa obligasyon? Bakit natin ginagawa? Ba't tayo naglilingkod? Bakit tayo nagpapatuloy? Ba't tayo nagdi-disciple? Dahil ba tayo ay natatakot na kung ano ang sasabihin ng ibang tao o dahil mahal natin si Lord? Amen. Katulad po ng isang puno, ang bunga po ng isang puno ay kasing healthy ng ugat. Ganoon din po tayo sa ating panlabas na gawa. No? Ito po ay nagre-reflect sa kalagayan ng ating puso. Kaya po ang sabi ni Dr. Martin Lloyd, tinatagalog ko na? Yan. Mas maganda kasi Tagalog din. Sabi po niya, the Sermon on the Mount ay hindi tungkol sa papabuti ng masamang tao, kundi sa pagbuhay sa mga patay. And ulit, the Sermon on the Mount is not about making bad people good or look good, but about making dead people alive.
Amen. Yan po ay sinabi ni Dr. Martin Lloyd Jones. Hindi po, yung pinangaral po ng ating Panginoong Jesus ay hindi para magmukha tayong we look good in the sight of other people. Kaya hindi yun yung motivation, no, nilinaw ng Panginoon na ano, yung the why behind everything that we do. Yung why. Sabi niyo, yung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo ngayon? Amen. And it all boils down to giving glory to God and because He loves Him. We love Him. Tama? We love Him. Kaya nga sabi niya, whether you eat or drink, sabi ni Paul, do it for the glory of God. Sabi din ni Moses, Lord, teach us your way so that I may know it and do it and I may please you. Kaya yung pinakadulo, yung motive ni Moses ay hindi para magmukha siyang magaling na leader sa harapan ng Israelites. Kaya niya hiningin, Lord, turuan mo ko kung ano ang paraan mo para alam ko. At pag alam ko, gagawin ko. At kapag ginawa ko yan, mapiplease ka. Nakita po natin, no, yung motive ni Moses. Kaya niya hiningi yung pakaparaanan ng Diyos, hindi para magmukha siyang magaling na leader sa harapan ng mga Israelites, but it all boils down in pleasing God. Ganon din po tayo, no? Bakit natin gustong malaman kung ano ang nasa puso ng Diyos? Bakit gusto nating malaman kung ano ang kanyang mga tinuturo? Kasi para masunod po natin. At pag nasunod natin, mapiplease si Lord. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, unti-unti, from glory to glory. No? Basta manatili lang tayo sa ating personal na relasyon sa Diyos. Amen? Our motivation is not pleasing people, but pleasing God. Amen? Kaya ang tanong palagi natin, kapag si Lord, si Jesus kaya nandito, ano kayang gagawin niya? Amen? Ano kaya ang nasa isip ng Panginoon? Amen? So, there are 3 challenges in these verses. Number 1 challenge is truthfulness. Itinuro pa ng ating Panginoong Yesus ang truthfulness, ang katotohanan, no, ng ating mga sinasabi. It is the integrity in speech. Sabihin mo, integrity in speech. Yung katapatan natin sa ating mga pananalita, integridad sa pananalita, hayaan, sabi ng Bible, hayaan mo ang oo ay oo, ang no ay no. Marami kasi pag sabihin yes, ang ibig sabihin no, gumaganon. No, gumaganon sa ilalim. Sasama ka ba? Yes, pero kaganon. Pagka sasama ka ba? No, pero yes, yung kabaliktaran, no? Ay tinuro ng Panginoon ang sabi sa Matthew 5:33-37. Makikita niyo po diyan English, pero Tagalogin ko pa. Muli, narinig ninyo na sinabi sa mga ninuno, huwag kang sumira ng iyong sinumpaan. Huwag mong sirain ang iyong ipinangako. Sino dito ang nangako, pero napako? Let your yes be yes. Ayun, mukhang marami napako. Amen. Marami nangangako, pero hindi naman tinutupad. Sabi nila, lalo ngayon, election tayo ngayon. Gusto nyo, nangako na nga, gusto nyo, tutuparin pa. No? Huwag kang sumira ng iyong sinumpaan. Kundi tuparin mo sa Panginoon ang iyong panata. Sabihin mo sa katabi mo, tuparin mo ang iyong panata. Tuparin mo ang iyong ipinangako. Let your yes be yes. And let your no be no. Ano sabi niya sa 34? Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong manunumpa kahit pa sa langit sapagkat ito ay trono ng Diyos. Ni sa lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Ni sa Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag ka ring manumpa sa iyong ulo sapagkat ni isang buhok ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Verse 37, maging simple na lang kayo. Oo kung oo. Hindi kung hindi. Let your yes be yes and let your no be no. When you say yes to God, it means yes. Simple. Simple lang. No, hindi mo sinabing yes kasi gusto mo lang ma-please yung tao. Pero yung yes mo, it means no. You have no intention to fulfill it. Amen.
Kaya maging simple, oo. Hindi. Sapagkat ang hihigit pa rito ay mula sa masama. Kaya sinabi din sa Ecclesiastes chapter 5, kung makikita, Aliana, no? Sinabi dyan na huwag kang manumpa, huwag kang mangako, at kapag nangako ka, tsak mo na to pa rin yan. Amen. Marami ba sa atin dito nangako? Pero hindi tinupad. Sabi hindi, sige, babayaran kita. Kailan? Pagdating ng panahon. Ayan, Ecclesiastes chapter 5, verse 4. Sige. Ayan. When you make a vow to God, do not delay in fulfilling it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Iwasan ang mapanlinlang na panalita at di totoong mga pangako. Let us avoid manipulative speech because we just wanted to please people. Alam niyo po, kung hindi tayo, we don't have the intention to fulfill it, then don't make a promise. Just do it. Bakit tayo nangako? It is pleasing people. Diba? Pero kung talaga tayo, we have a pure heart, then kahit hindi mo yan sabihin, pero gagawin mo. Kaya nga simple lang, let it be yes. Amen. Avoid manipulative speech and false promises. The Pharisees allowed deceptive oaths by swearing on things lesser than God. Ang mga Pariseo po ay pinahintulutan yung panlilinlang sa pamagitan ng pagsumpa sa mas mababa kaysa sa Diyos. Yun ang practice nila, no? Na they are making a vow lesser in the name of lesser than God. Itinuturo ni Jesus na ang katotohanan ay dapat maging natural, sa mga natural. Ang truth ay dapat natural na wika o natural language natin. Hindi kailangang patunayan sa pamamagitan ng panunumpa. Amen? No? Kung meron man tayong mga sinumpaan, no? Na parang gusto nating sirain. Sabi po ng Bible, huwag mong sirain ang iyong promise. Amen. No, o kung meron man tayong ipinangako, sabihin mo sa katabi mo, hindi pa hulian lahat. Pwede pa natin yan i-fulfill. Huwahayaan ang iyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi. Parang ano lang yan, no? Yung pera, nakita na kayong counterfeit bill? May nakita na kayong counterfeit bill. Di ba maraming nakakalusot nung ako po ay teller sa bangko? Nakakailang peke ako. Buti lang, mabait yung manager ko. No, hindi ako sinisingil. Napekean ako ng 500. No? Kasi gusto ko na mag-resign na as teller. Ang hirap mag-teller. Tapos, pinakita niya sa akin, no, may 500, may 1,000. No? Kasi mukha talagang totoo. Ganun ang pangako na hindi tinupad. Yung mukhang totoo, yung pinaniwala, di ba? It may look real, but its worth is nothing. Tama? Ang fake na pera po ay mukhang totoo, pero walang value. Amen. False promises may sound good, but they have no value. Ano ibig sabihin? No? Ang di totoong pangako, maganda lang siya pakinggan. Ngunit walang value. Kamusta po ang ating mga wika at sinumpaan? Ito po ba ay may value? May saysay po ba? O ito ay fake money? False promise. So, panindigan po natin ang ating mga pangako. Lalo na sa pag-aasawa. Amen? Pag yung nangako ka sa asawa mo, tuparin mo. Sabi mo sa kanya, siya lang. Ang kaisa-isa sa buhay mo, siya lang. Tama? Truth, ano yun? Ano yung pangako sa for better or for worse? Mas maganda, for better or for better daw eh. For better or worse, for richer or poorer, in sickness and in health, till death.
do us part. Yan po ay vow na dapat po nating panindigan sa mga mag-aasawa po. Ganon din sa negosyo, kapag nangako ka, ito ang makukuha mo, no, na income. Ibigay mo. Pag nangako ka, itong porsyento ibibigay ko sa iyo. Pag dahil ikaw ay nag-invest, ibigay mo. Amen ba? Pagka nag-engage kayo, huwag mandadaya. Huwag mandadaya. Huwag kukunin ang hindi sa'yo. Tama? No? Integrity yun eh. Pagka sa business ka, kailangan ng integrity pag-operate ng business. So ano ba kabaliktaran ng truthfulness? Deception or lying. Ganon din po yung panindigan natin ng ating mga pangako sa ministry. Amen. Nangako tayo na tayo magiging tapat, na maglilingkod sa Diyos, maglilingkod sa mga tao. That's our ministry. That is our vow before God. Kaya nga, maging mapagkakatiwalaan ang ating karakter. Amen. Ang iyong karakter ang magsasalita kaysa iyong mga salita. Yung ating ginagawa, no, ang ating fulfillment, yan ang magsasalita po patungkol sa ating karakter. The question is, are we consistent of what we say and do? Kumbaga, consistent po ba yung sinasabi natin at ginagawa? O yung sinasabi po natin ay kabaliktaran sa ating ginagawa? So may problema po dyan. Yan po ay dinil ni Jesus. Dinil po yan ni Jesus. Dapat yung sinasabi, tumutugma sa ginagawa. Yung hindi tayo nagfa-flatter, no? We are not using flattery para lang makuha natin yung loob. We use flattery words. So we need to be so true. We need to be real on what we say, and what we say we will do. Tahimik na naman. Do people know me as someone they can trust? Paano ang pagkakilala ng tao sa'yo kapag ka ba nangako ka, ganitong oras nandyan ako. Diba? Pero on the way pa lang. Diba? Babayaran kita next week. Anong year yan? Diba? Ganun eh. Parang pag nangako na, di naniniwala yung mga tao. Pero how the people look at you, how the people believe, and how the people trust you. Alam nyo kasi, ang iyong salita ay katumbas ng iyong pagkatao. Ulitin ko po. Ang iyong salita ay katumbas ng ang ating salita ay katumbas ng ating pagkatao. Amen. Kapag nagsalita ka, the people will take it as you. Amen. Kapag ang tao ay naniwala sa sinabi mo, ibig sabihin, karakter yan. Na totoo ka. Pero pag sinabi niya, ngako ka, pero, sabi, hindi, ganun yan. Bola lang yan. Di ba? Kilala kang mambobola. Pinapatalbog lang tayo na, dinidrib. Wala na, kahit magsalita ka pa, hindi na niya yan. Wala nang power. Wala na, unfulfilled promise has no power. Amen? So, wala yan. Pangako lang yan. Hanggang pangako lang yan. Amen? Kaya yung mga tao, magsalita man tayo, hindi na sila iimik, pero at the back of their mind, alam na natin yan, di yan i-fulfill. So, it's very important. Unang-una sa Diyos, amen? Pangalawa sa ating kapwa. So, there's also power on simple words and honest words. Amen. Dinil po ng ating Panginoon the power of simple and honest words. Kung sinabi mong yes, it's no, let it be no. Truth needs no extra proof. Ang katotohanan po, hindi na niya kailangan ng extra na patibay. Kasi pag sinabi mong yes, yes yan. Saan papunta ka ba? Yes yan. No? Yung mga simpleng kausap ba, no? Hindi mo na yan kailangan i-follow up kasi bakit nag-yes na yan eh. Pero yung palagi kang pinapollow up, kasi baka hindi to pa rin. Hello?
at tumigil. Tahimik na naman. A disciple of Christ should be known for honesty and integrity. Amen. So keep your promises, especially in marriage, business, and ministry. Sabi po ni Charles Spurgeon, God's people should be known as people of truth, not needing an oath to prove their sincerity. Amen? Challenge number 1, truthfulness. Is that a check? Ito po ay itinuro sa atin ng ating Panginoong Yesus. This is a kingdom living. Kingdom living. Maging totoo tayo. Direct to the point. Very plain po ang ating mga salita. Truthfulness. And fulfill our promises, fulfill our vows. Number 2 challenge, overcoming evil. Overcoming evil. The principle of non-retaliation and the power of grace. Ang prinsipyo po ng hindi pagganti. Hello, yan, no? Ang kapangyarihan ng biyaya. Siyempre, no, pagkahalimbawa, ginit-git ka, gigit-gitin mo din. Diba? Kaya bawal ang mainitin ang ulo sa daan. Lagi kang full of grace when you drive. Okay? Lagi niyong ibabaon yan. Bawal lang mainitin ang ulo sa sa daan. Hayaan mo ma-overtaken ka. Hayaan mong pitpitan ka. Madalas mo nangyayari sa akin yan kasi kung ako naman po ay mag-drive, maiinis ka naman talaga pag nandun ka sa likod. Kasi sobrang bagal. 20 lang po ang takbo ko palagi. May ililibing ba? Ganun kabagal no? Pero madalas mo talagang pinipitpitan ako. Kaya yun, nag-overtake sila. Ang sabi ko, yaman na sila, bahala sila, no? Ganun ako. Bira po ko talagang mag-40. Amen. Minsan po, napapagalitan din talaga ako ng mga ibang driver. Minsan sasabihin mo, kasi babae pala kaya naman pala. Kaya nga, babae. Ganun na lang no? Wala naman dapat patunayan. Hello, kaya bawal lang mainit ang ulo sa daan. Ha? Kasi pagka binaon natin ng init sa daan, hindi po natin mapapansin ang or makokontrol ang ating ginagawa. Ay, si Pauline na lang. Pauline, ikaw na lang. Nandun sa may... yung mga box-box. 3, 4, 6. Yung susi, nandun sa may mga box. Okay, ang prinsipyo ng hindi pagganti. Sabi po sa Matthew 5:38-42, narinig ninyo na sinabi ito, 'di ba? Narinig niyo ito sinabi. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, 'di ba? 'Yun ang turo ni Lord Sabi narinig niyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. In English, you have heard that it was said, eye for an eye, tooth for a tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them to the other cheek. Matindi, radical tong paano Diba? Ang turo sa atin ng mga ng mga magulang. Pag binanatan ka, banatan mo din. Pag sinuntok ka, suntukin mo din. Huwag kang magpapatalo. Huwag kang magpapaagrabyado, diba? Buti na lang yung lola ko po, nung araw, nung ako'y elementary, sabi niya, pag ikaw, inaway ka, hindi pa uso na ng bully Sabi lang niya sa akin, kabilin-bilinan niya, pag ikaw inaway ka, huwag kang gaganti. Huwag kang gaganti, sabi ng lola ko. Lumayo ka lang. Lumayo ka dun sa kaklase mo o sa nang aaway sa'yo. Kasi ang takot ng lola ko ganito, pag gumanti ako, baka gantihan ulit ako. Kung mas malakas yon, mapapahamak. Kaya yun ang turo niya, sabi niya, wag kang gaganti. Lumayo ka lang. Wag kang makikipag-away. Pero si Jesus, sinabi niya mas matindi. Ganito Pag ikaw sinampal sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Naku po, no? Kaya nga pag nag-aaway, kumbaga dun sa parking, nag-unahan kayo sa parking, nauna ka, pero bigla kang
'di ba? Bigla kang siningitan, ibigay mo na lang. Ganon yung yung teaching ng ating Panginoon eh. Hindi ka magkakaroon ng kaaway. Magiging effective ka pa sa pag-share ng gospel. At kaya ito ang turo sa atin ng Panginoon eh. This is the kingdom living. Amen? No? And if anyone wants to see you, to sue you and take your shirt, hand over your coat as well. Kung ikaw ay, yung sue, dinemanda, no? At gustong bawiin kung ano yung nasa iyo, ibigay mo pa mas malaki. If anyone forces you to go 1 mile, pinersa ka, nagawin mo ito ng, mag-overtime ka ng 1 oras, gawin mo 2 oras. Ganun na nga ng prinsipyo. Napapaganon si Rian. Di ba? If anyone forced to go 1 mile, go with them 2 miles. Pagka tinake mo yung Lord, agrabyado naman kami dito sa tinuturo mo. No? Pero kasi, yun ang kingdom living. No? Yun ang mga taga-kaharian. Hindi ka maghahanap ng kaaway. Ibig sabihin, wag kang magreklamo, wag kang manira, wag kang magsalita ng anumang masama laban doon sa taong yun, doon sa boss mo, itong boss ko, lagi na lang OT ng OT, wala namang bayad. No? Tayo magwelga, mag-rally. Pero ang sabi ng Panginoon, pag nag-ask ng 1 mile, go with 2 miles. Give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Naku, ito lagi din nagpapaalala sa akin. No? Na, sabi naku, pag may nanghiram daw, wag daw tatalikuran. Wag namang gawing habit, no? Pag nanghiram, sinabi ni pastora, sinabi ng Bible, wag mo daw akong tatanggihan, nanghiram ako sa iyo ngayon. Ito naman turo ko sa inyo, sabi ng Biblia, no? Tayo anak ng Diyos, hindi tayo mangungutang. Tayo ang magpapautang. Kaya, simula ngayon, hindi ka na mangungutang. Pag ganitong prinsipyo naman tama, i-reconcile natin. Tingnan, i-reconcile natin. Yung pangako ng Diyos, sabi, you will not borrow to anyone, but you will lend to many. So kapag nakita mo ang sarili mo na hindi ka magpapautang, hindi ka mangungutang, hindi ka na talaga mangungutang. Sabihin sa katabi mo, kaya hindi ka na mangungutang sa akin. Kasi sabi ng Biblia, hindi ka na daw mangungutang. Ha? May counter no? Kasi baka gamitin, uy, sabi, pagpautang ka daw, huwag mo daw tatanggihan yung mga lumalapit sa'yo. Kaya ngayon, pero muna ng 100. Eto naman ang gamitin mo, sabi din ng Biblia, ang mga anak ng Diyos ay hindi na mangungutang, kundi siya na magpapautang, kaya ikaw ang magpautang sa akin. And then, seriously, ang ibig sabihin nito, yung mga nangangailangan talaga. Hello? Meron kasing habitual eh. May I rebuke anyone, no? Yung iba kasi yung talagang kailangan niya. Pero yung nangutang nung isang buwan, manghihiram na naman ngayon. Hello? Tahimik. Amen ba? Kaya tayo ay tinawag ni Jesus sa mas mataas na pamantayan. Salamat po. Ang batas sa lumang tipan ay upang limitahan ang paghihiganti, ngunit ito'y inabuso bilang lisensya sa personal na ganti. Kaya hindi na tayo gaganti ng masama. Gaganti tayo ng kabutihan. Amen. Ito ay mas mataas na pamantayan. Ito ay biyaya. Sabihin mo, biyaya. Kaysa paghihiganti. Ang biyaya ay hindi po kahinaan. Ito ay lakas na may pagpipigil. Ito ay strength
to control yourself. Amen. So, in the kingdom of God, ang retaliation po o paghihiganti ay pinalitan ng pag-ibig o radical love. And Jesus responds, or Jesus invites us to respond not with what others deserve, but with the same mercy we have received from Him. Kaya ito ang invitasyon ng ating Panginoon sa atin na ibigay po natin, no? Hindi dahil deserving siya. Amen. Hindi naman deserving yan na gawan ng mabuti. Ang sama-sama niyan. Kaya nga hindi siya deserve. Pero ang sabi ng Lord, ibigay mo yung biyaya. That is the grace. Ibigay mo, gawin mo pa rin ang kabutihan. Kahit hindi siya deserve. Kasi tayo, sa human na perception natin, ibibigay lang natin yung deserve. Magbibigay lang tayo dun sa deserve. Pero God calls us to be gracious. Tama? Mabiyaya. Kasi bakit tayo din naman, we do not deserve to be forgiven. We do not deserve what we receive, what we have now. Amen? But it is called the grace of God. Amen? Kaya sabi ni Paul, walang makakapagmalaki. Dahil kung ano man ang meron ka, hindi yan sa sarili mong lakas. Hindi lang yan sa sarili mong talino. Yan ay biyaya sa iyo ng Diyos. Lalo na ang kapatawaran at pagliligtas. Ito po ang mukha ng biyaya. Ang cross. No? Diyan po sa cross, nag-meet ang the just and love of God. Iminit ni Jesus ang justice. Ano yung pag sinabi mong justice? Siyempre, pagka nagkasala ka, kailangan bayaran mo. Habi the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakuha ba natin? So yun yung justice. Kapag nagkasala, anong kabayaran? Kamatayan. Minute ni Jesus dito yung justice. Pero dito rin, dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Amen. Kaya nga, when we are tempted to be so rude, not to be gracious with people, babalikan po natin yung cross. Ipagpe-pray natin, mag-aas tayo ng wisdom. And of course, no, Lord, kahit hindi siya karapat-dapat, patatawarin ko siya. Amen? So that is the grace of God. So grace is not weakness. Sabihin mo sa katabi mo, grace is not weakness. It's strength under control. When I choose mercy over payback, I'm walking in the character of Christ. Mercy, may awa. And alam niyo po, ang mga taong merciful, they are also, for me, very attractive po yan. Yung mga maawain, mahabagin. Kaya nga, sabi po ng mundo, get even. But Jesus says, forgive and bless. Forgive and bless. If God acted on an eye for an eye basis, none of us would stand before Him. Kung mag-operate lang po si Lord sa an eye for an eye, mata sa mata, ngipin sa ngipin, wala pong makakatayo sa harapan ng Diyos. Wala kahit isa. Pero, pinili ng Diyos na maging mahabagin kesa sa justice through Christ. Kaya nga si Jesus na ang nagsumakop, yumakap po ng ating lahat ng kaparusahan. At anong tinanggap natin mula sa Diyos? Mercy. Awa, habag. Kaya yun din po ang hinihingi ni Jesus. Dire-require ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Magbigay ka ng awa sa iyong kapwa. Magbigay tayo ng awa at ng biyaya sa ating kapwa. Magbigay tayo ng pagkakataon sa mga mahihina. And number 2, the new way. The new way to overcome evil. And to overcome evil is with good. Nagbigay po ng 4 na example, radical example, si Lord, no? In responding with grace instead of revenge. Number 1 is turn the other cheek. Iharap ang kabilang pisngi. Yan, radical po yan. Radical na para matalo mo ang kasamaan. Pag ikaw
Sinampal sa kanan, ibigay mo yung kaliwa. Iharap ang kabilang pisngi, kontrolin ng sarili, imbis na gumante. Kapag ginawa natin yon, no? Tataka yung tao, bakit kaya? Bakit, no? Yung siniraan ka pa, di ba, usually tayo pagka sinasabihan ng masama, masakit, no? Siniraan tayo ng nakatalikod, talagang tayo, re-resback tayo eh, tama, no? Pero, regaluhan mo, bigyan mo pa, ilibre mo, pakainin mo. Yun ang turo ni Jesus, no? Turn the other cheek instead of escalating conflict, respond with self-control. Tahimik na naman tayo, di ba? Parang, Lord. Kaya nga si Jesus, di ba, nung siya ay dinakip, no, para i-crucify, malapit na po ang Holy Week, hindi siya nag-retaliate, di ba? Si Peter, nung hinuli si Jesus, kinuha niya espada ni Malchus, tapos, tinapyas yung kabilang tenga ni Malchus. Pinigil ni Jesus, sabi niya, huwag kang gaganti. Kinuha yung tenga, binalik. Ginawan pa ng himala yung nagdakip sa kanya. That's the way of Jesus. Yung alam mong siniraan ka, pero biniginawan mo pa rin ng kabutihan. Give your coat. Ibigay mo ang iyong damit o ang iyong balabal. Ibigay mo ang balabal, lumampas sa hinihingi ng kabutihan. Yun po ang ibig sabihin, go beyond what is required in showing kindness. Kung ano yung hinihingi sa'yo ng 1 kilong bigas, gawin mo 2 kilo. Tahimik na naman tayo. Ang liit naman yung isang kaban. Ibigay. Lagpas pa sa hinihingi. Amen. Ang sabi pa, go the extra mile. Serve willingly, even when forced. Yun. Serve willingly, maglingkod ng may kusang loob. Pag sinabi mong may kusang loob, may saya. Kasi meron naman, no? Mag-overtime ka. Ano kaya, yung ikaw ay bookkeeper ka, tapos ang inutos sa'yo, ikaw ay magpa-Xerox, di ba? Parang hindi naman to job description ko But the Bible teaches us na maglingkod tayo ng may kusang loob. Pag sinabi mong kusang loob, may saya. Ay, leader ako campus leader ako, bakit ako pinaglilinis at pinagmamap? Kusang loob. Willingly serve the Lord willingly. Maglakad ng 2 milya, yun ang ibig sabihin, yun po ang interpretation. And give to those who ask. Generosity over selfishness. Magbigay sa humihingi, mamuhay ng bukas, palad. Amen. Naalala ko po, pagdating sa pagbibigay, isang pastor po nagturo sa amin. Nung ako po young people, sabi niya, sa church yan, sabi niya, pag sa offering, kasi nung araw po, ang pagbibigay namin ay hindi po lumalapit dito sa harap. Pinalalakad po yung offering bag. Kaya nung kami po ay young people, ang challenge ng pastor, sabi niya, pagka dumaan sa iyong offering bag, wag kang hindi maglalagay. Kahit anong amount. No? So magbigay ng may bukas palad. Amen. At ngayon, kung meron pong nanghihingi, no? Nanghihiram, ngayon pwede pong magbigay. Magbigay ayon doon sa kaya mo. Halimbawa, nanghihiram sa'yo ng 100. Pero ang laman na lang ng bulsa mo ay 100 lang talaga, o ano kaya, 50 lang, ibigay mo yung kaya mo. Amen. Kaya pagdating naman po sa pagbibigay, tinuro ko pa, when it comes to financial management, maganda po talaga may percentage tayo sa benevolence.
out of our income, maglagay kayo ng percentage. Let's say 10,000 ng income mo. Bahala ka maglagay ng for benevolence. When you say benevolence, yun yung pag may lumapit sa at least may iaabot ka. Okay? Tahimik na naman. Pero tinuro kasi ng Lord yung giving generosity Tama ba? Generosity is our lifestyle. Tahimik na naman kayo Mas nasabi ko Pagkadating na sa pagbibigayan, nanahimik tayo. Sino gusto ng blessing? Yun, ang lakas tayo magbigay. Di ba? Kaya nga tinuturuan ko kayo para pag may lumapit sa inyo, at least may uhugutin kayo. Kumbaga, this portion is for the poor. Kasi sabi ng Bible, magbigay sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, di ba? So at least, hindi mo na magagalaw yung budget mo. Nagturo po ako ng financial management. Actually, hindi naman yun ang topic natin ngayon. Pero binibigyan ko lang kayo ng idea para at least hindi kayo mahirapang tumulong sa kapwa. Amen? No, 10,000. So, 10,000, 5% ng 10,000 ay 500. Tama? So, 500, ipunin mo lang yon. The moment na may nangailangan na kamag-anak, mahirap, may namatay, tama? At least meron kang iaabot. Hindi yung wala na nga walang-wala na nga Sa totoo lang, walang taong walang-wala. It's just a matter of time and money management. Amen. Amen. That is the practical way. So respond with love, not hatred when mistreated. Let us respond with love. Tumugod na may pagmamahal, hindi sa poot. Ipakita ang biyaya at habag ng Diyos kahit hindi karapat-dapat, tulad ng ginawa ni Kristo para sa atin. Amen. Kaya sinabi po ni Corrie ten Boom, you never so touch the ocean of God's love as when you forgive and love your enemies. Hindi mo pa ang pinakamalapit tayo sa karagatan ng pag-ibig ng Diyos kapag pinatawad at minahal natin ang ating mga kaaway. The utmost love yan. Sabi yung, diba, mahirap talaga magmahal ng kaaway. Madaling magmahal pag mabait, mabuti sa'yo, pero yung kaaway, mahirap yan. Pero sabi ni Ten Boom, hindi natin maintindihan ang lawak ng pag-ibig ng Diyos until we learn to forgive our enemies. Hello? And challenge number 3. Eto na. Love your enemies. Tingnan mo katabi mo, kaliwa, kanan. Kaliwa, kanan. Yung asawa mo ay hindi mo kaaway. Pero kung kaaway mo yan, sabi ng Bible, love your enemies. Okay? The old way, sabi, ang lumang turo sa atin, mahalin ang kaibigan, kamuhian ang kaaway. Pero ito ay binaluktot ng mga Pariseo. Sa Leviticus 19:18, ang pagsasabing kamuhian ng kaaway, ngunit hindi ito inuutos ng Diyos. Hindi inuutos ng Diyos na kamuhian natin ang ating kaaway. Jesus challenges human nature. Di ba ang human nature natin, kapag may umaway sa atin, pag gagalitan natin, kamumuhian din natin. But Jesus challenges, instead of hate, we must love and pray for our enemies. Woo! Diba? Pwede ba pakilagay nga yung verses 43 to 48? Hindi ko na para maganda ba mabasa natin yung actual na sinabi ng ating Panginoong Yesus na mahalin natin ang ating kaaway. Loving our enemies, it means that we will not say anything bad or anything that will ruin his life or ruin him.
Kahit na sinisiraan ka, masama ang ugali, ginagawa ka ng masama, hindi ka gaganti. Amen? Bibigyan mo siya ng benefit of the doubt. Kaya nga, may mga pagkakataon, ito, example lang minsan, sa department store, yung mga masusungit na mga salesman, sales lady, no? Hindi nag-entertain, titignan ka mula ulo hanggang paa. Yung mga ganun, mukhang wala kang pambili. Diba? Tapos hindi ka entertain. Tingin sa'yo, kaya mo ba yan? Afford mo ba yan? Nasusungitan ka. Lagi na lang, pag ganun, minsan may mga encounter kang ganun talaga eh. Ganito na lang eh. Ang benefit of the doubt, baka meron siyang pinagdadaanan. Malamang malaki problema niyan. Malaking problema, personal na problema. Kaya huwag ka nang gumanti. Huwag mong gantihan. Huwag kang magle-level. Tama, mali? Na, huwag ka nang lumebel sa kanya. Kapag masungit ba, ibig sabihin, huwag mong sungitan. Ganon yun. Na? Ano sabi, narinig nyo na sinabi ko, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Verse 44, ngunit, sinasabi ko sa inyo, lakasan natin, basahin natin, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Kita nyo, pati pagbasa. Lakasan natin, 1, 2, 3, go! Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Idalangin ninyo ang mga naninira sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya ang ating Panginoong Yesus, talagang very attractive siya doon sa mga makasalanan. Kasi bakit? Inibig niya yung mga hindi kaibig-ibig. Inibig niya yung mga disregarded ng community. That's why there are a lot of people, sinners, tax collector, prostitutes, adulterer, may mga leprosy, mga bulag, mga pipi, yung mga marurumi. Lumapit kay Jesus kasi bakit in-accommodate niya? Binigyan niya ng pagkakataon. Hello? Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Ang pagiging anak ng ating Ama sa Langit, no, ay ibigin natin ang ating kaaway. Huwag kang magsalita ng masama laban sa umaaway sa'yo. That is the godly way, the radical love like the Father. Because God's love is unconditional. Amen. No, kaya nga si Jesus itinuro niya eh. Nung pumunta siya dito sa lupa, hindi lang siya para mamatay sa krus, kundi tinuro niya muna ang kingdom way of living. Pinakita niya, ito ang totoong mukha ng Diyos. Kasi i-demonstrate ng mga Pariseo na dapat ganito ka, dapat gawin mo to. Pag di mo nagawa, hindi ka accepted kay Lord. Masama ka. Pero si Jesus, ipinakita niya, itinuro niya, ito ang mukha ng Diyos. Maibigin siya sa mga masasama. Mahal niya ang mga makasalanan. Tanggap niya, lumapit ka lang. Kaya hindi ka dapat, hindi tayo dapat ma-intimidate sa Diyos. Kasi, yung mukha, yung ipinakita ng mga Pariseo, ang Diyos ay, malupit. Pero pinakita ni Jesus, ang Diyos natin ay Ama. Hindi siya malupit. Kapag nagkasala ka, lumapit ka, tumakbo ka, papabalik sa Kanya, tatanggapin ka niya. Kaya i-demonstrate niyo yun, the kind of love of the Father, doon sa parable of the prodigal son. Kahit gaano ka kasama, karumi, kabaho, yung kanyang anak, no, na naglayas, at nilustay niya lahat ng kanyang kayamanan. Pero nung bumalik, tinanggap ng ating Diyos. Hello? Walang narinig ang anak.
Di ba? Hindi sinabing, teka muna, patunayan mo, totoo ka ba nagsisisi? Di ba? Ganito muna. Mag-push up ka muna ng 10 beses. Ganun no? Ibalik mo muna yung nawala. Pero ang Diyos, iba. Bumalik ka lang. Mahabagin ng Diyos. Yun ang mukha ng Diyos. Punong-puno ng habag. Punong-puno ng biyaya. Parang kung siguro kung sa term ko lang, kung ako lang, makuha ko lang yung 50%, okay na, 50% ni Lord 50% ang kanyang pagmamahal. 'Di ba? Pero hindi lang 50%, syempre. Amen? 100%. Although parang pag inisip, ang hirap naman maging Jesus. How to be like you? How to be you, Jesus? Pero tinuro niya, kaya nga tinuro niya sa atin. Amen. Kaya alam niyo ba ito? Kaya si Lord nagpapadala sa inyo ng mga difficult people. Nagpapadala sa atin. No? Hello? Kaya nagpapadala si Lord ng difficult disciple. Ano ba itong disciple ko? Hirap-hirap naman. Ang tigas ng ulo. Ganyan, di ba? Tama? No, kaya pinapadala ni Lord dyan. Kasi tayo, para buuin natin yung pagmamahal talaga natin, genuine ba? Amen. Sabi mo, salamat, may mga disciple ako. Hallelujah. Tapikin mo kung ang disciple mo, katabi mo, salamat, blessing ka. Naging totoo ang pagmamahal ko. Di ba? Ayun, kahit mahirap mahalin, matututo ka talagang magmahal, magpasensya, maghumaba ng pisi. Pagka minsan, tigas-tigas kasi ng ulo, ang kulit. Ang kulit balikan mo na lang. Di ba dati makulit ka din? Tama, mali! Di ba dati ang hirap mo din mahalin? Di ba dati ang hirap mo din matuto? Pero ngayon, andyan ka ngayon. Pinagkatiwalaan ka pa ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka pa niya ng buhay. Yan ang ating Panginoon. Hindi lang nagpatawad, nagbigay pa ng pagkakataon. Hallelujah. Kaya nga, hindi ka magfo-focus dun sa batas Mag-focus ka dun sa karakter ng Diyos. Pag nag-focus tayo sa batas, mahirapan talaga tayong tuparin. Pero pag nag-focus ka sa karakter ng Diyos, kasi buhay yun ginawa niya yun sa atin. Kaya pag nag-focus tayo sa karakter ng Diyos, makita si Lord nga ginawa sa akin Gagawin ko din sa kapwa ko. Minahal nga ako ng Diyos kahit di ako ikaibig-ibig. O magmamahal din ako ng kapwa ko kahit di kaibig-ibig. Ako nga pinatawad ng Diyos kahit gaano kalaki at kabigat ang aking kasalanan. Magpapatawad din ako sa aking kapwa. Ang Diyos nga nagtiwala sa akin kahit ako'y nagkamali at nadapa magtitiwala pa din ako, magbibigay ako ng another chance. Karakter ng Diyos ang focus natin. Pagka nag-focus tayo sa karakter ng Diyos, mafulfill natin ang utos, ang batas. Amen? No? Dahil palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Salamat sa ating Panginoong Jesus. No? Hindi siya nagturo lang. Namuhay siya. Pinamuhay niya talaga. Kung ano. Kaya nga sabi, kung sino man ang nakakakita sa Ama, sabi ni Jesus, di ba? Kung sino man ang nakakita sa akin, o kung sino man ang nakakita sa anak, nakita niya na rin ang Ama. Ibig sabihin, no? Kung nakikita nyo, kung ano ang nakikita nyong pamumuhay sa akin, sabi ni Jesus, nakita nyo na rin ang mukha ng Ama. Yung pag-ibig, yung biyaya, yung habag na ipinapakita ni Jesus doon sa mga nangangailangan, sa mga makasalanan, sa mga may sakit. Ganon ang puso ng Ama. Hello? Does that make sense? Habang pinipreach ko po sa inyo to, natututo ako. It's because of the Holy Spirit revealing to us who really God is.
Hindi ko po ito ipinapangaral sa inyo dahil perfected ko na to. Ito po talaga ang puso at mukha ng Diyos. Kaya hindi po si Pastora Sara ang tutularan natin dito sa Jagiya. Ang tutularan talaga natin ay si Jesus. Dahil hindi po si Pastora Sara ang pamantayan, although sinabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ, di ba? Kaya nga, i-imitate natin ang ating pastor kasi in-imitate si Christ. Kaya sino pa rin ang pamantayan? Si Christ. Kaya may Christ eh. Hindi sinabi ni Paul na imitate me. Tapos, walang ganon. Sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. It only means na ang pamantayan po natin at standard of living is Jesus. The standard of living in the kingdom is Jesus Christ. And knowing Jesus is knowing His ways. Knowing the ways of God. Amen. No more, no less. Kaya hindi na rin natin i-resist kung tinuturo sa atin ng Diyos eh. Kasi si Jesus yan eh. Ang Diyos yan eh. Hindi yan turo ni Pastora Sara. At tinuturo ko hindi dahil na perfect ko na. Tinuturuan pa din ako ng Diyos. Amen. Kaya nga ang prayer natin kanina, Lord, bless mo yung puso ko. Matanggap ko, Panginoon, yung mga itinuturo mo. Mahirap man, Panginoon, kasi yung nature natin. Ang nature natin, lumaban talaga eh. No? Talagang bababain natin eh. Talagang hindi papalagpasin eh. Di ba? Minsan may mga ganun eh, na ayaw magpalagpas eh. Pero ang turo, hindi lang palagpasin eh, kundi gawan ng mabuti. Amen? So the godly way is the radical way. Ang makadiyos na paraan ay pag-ibig gaya ng Ama. Ang Diyos ay nagpapakita ng kabutihan kahit sa masama. Diba? Pinapasikat niya pa rin ang araw sa mga masasama. Hindi siya namili, okay, hindi sisikatan ng araw to kasi magnanakaw to, mamamatay tao to. Hindi sisikatan ng araw to. Pero di ba sumisikat ang araw sa masama at sa mabuti? Yan ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, God is giving always a second chance every day. Amen. Dapat nating ipakita ang parehas na pag-ibig kahit sa mga hindi karapat-dapat. Amen. Kaya habang tayo'y mga kaaway, sabi sa Romans 5:8, habang tayo'y mga kaaway pa ng Diyos, si Kristo ay namatay para sa atin. That's the way of God, that's the love of God. Matindi, namatay si Jesus nung tayo ay kaaway pa ng Diyos. Madaling mag-bless, madaling ibigay ang buhay mo sa mababait. Tama. Pero dun sa mga masasama at sa umaaway sa'yo, parang, hallelujah. Tama? Naalala ko po yung isang movie ng Trend, tama, The Father's Love. Sinare na natin yan eh, di ba? Sinishare natin yung train. Yung train na yon ay punong-puno ng mga adik, mga broken, ng mga talagang nagre-rebelde kay Lord. Yung train na yon, no, puro nagbibisyo, lahat ng mga makasalanan nandun sa loob ng train, no, yung mga nagre-reject kay Lord nandun. Tapos yung father, siya po ay ang trabaho niya nagbababa siya ng bridge. Para yung train na yon ay makatawid. Ngayon, dinala niya yung anak sa kanyang trabaho. Di yung tatay, siyempre, nagtatrabaho siya. Yung anak umalis. Tapos naglaro-laro. Napunta siya dun sa isang parte ng parang yung nagro-roll na ganon, na ang tawag doon, para bumaba yung train. Tapos napalusot yung bata. Ngayon, eto na yung train, parating na, lula ng lahat ng mga taong makasalanan, nagre-reject kay Lord. Tapos napansin niya, yung anak niya wala. Yung pala napunta dun sa bilog na nagro-roll para bumaba yung train. May may pagpili siya eh. Pwede niyang ibaba niya para
lagpas yung nang nasa train, makalagpas yung train, or wag kasi yung anak niya nandun, maiipit. At pag binaba niya, mamamatay yung anak niya. There is a choice. Hayaan niyang, pagka hindi niya binaba yung bridge, mapapahamak yung lahat ng nasa train. Kaya lang, maliligtas yung anak niya pag di niya binaba yung bridge. Pero mapapahamak yung mga tao. Or ibaba niya para maligtas, safely makadaan ang mga tao. Pero yung anak niya maiipit. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Pinili niyang mamatay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na si Jesus, kapalit ng ating buhay, na tayong lahat na makasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya si Paul, ranas na ranas niya yun. Kasi bakit siya? Nagpapatay siya ng isang Kristiyano, ng leader ng church. Si Stephen, pinabato niya hanggang mamatay si Stephen. Kumuha siya ng license to kill para yung lahat ng mga Kristiyano sa early church, mapapatay niya. Ranas niya, murderer siya. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya, iniligtas si Paul. Kaya sabi niya, si Jesus namatay sa krus nung tayong lahat ay kaaway pa niya. Amen. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya maging ganap tulad ng ating Ama sa langit. Be perfect as our Heavenly Father is perfect. That is perfection. That is the perfection that God requires to us. Amen. Hindi yung perfect attendance ka lang sa church, perfect attendance ka sa cell group, perfect attendance ka sa outreach, no? But when you say perfection, it means you love as the Father loves. We forgive as the Father forgives. We are good as the Father is good to us. That is perfection. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. This doesn't mean sinless perfection, but spiritual maturity. Sabihin nyo nga, spiritual maturity. A heart that reflects God's character. Amen. In forgiveness. Forgiving those who hurt you. Patawarin mo ang nakasakit sa'yo. Pray for those who persecute you. Ipanalangin mo ang mga naninira sa'yo. And love unconditionally even when it is difficult. Madaling magmahal kapag mababait, mabuti sa'yo. Pero yung unconditional love, ibinibigay yun dun sa hindi ka ibig-ibig na katulad natin. Amen? Ano sabi ni John Stott? A Christian is never more like Christ than when he loves his enemies. Amen? Hallelujah. Christ's love for his enemy, Jesus didn't just teach about loving enemies, he lived it. Kaya nung nasa cross pa lang siya, very manifested, may ebidensya na ang Diyos, si Jesus ay nagmamahal. Nung habang siya'y pinapako, habang siya ay hinahampas, pinapako sa krus, anong sinigaw niya? Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Masakit, nararamdaman mo pa yung pain na ginagawa sa'yo, duguan ka, tumutulo pa ang dugo, may mga makaliwat kanan, minumura ka, sinisigawan ka, pinagbibintangan ka, lahat. Ilan doon ay mga pinakain niya na sa 5,000. Ilan doon ay pinagaling niya. Ilan doon ay ginawan niya ng himala. Yung, alam mo yung dating talagang kasama mo pagkatapos biglang bumaligtad. No? At sinabing, crucify Him! Crucify Him! Jesus lived it. Kaya nga, Father, forgive them. Father, forgive them. They do not know what they are doing. That is love. Kaya yung pag may naninira, may nangaaway, no? May gumagawa ng masama, Christ-likeness, Jesus-ness is Lord, forgive them.
I-bless mo sila, Panginoon. At kung yan ay unbeliever pa, ipanalangin, Lord, makakilala sila. Amen. The test of true Christian character, loving those who loves us, is easy. It's natural. But loving those who hurt us, that is supernatural. When we love our enemies, we reflect God's character. And a mark of spiritual maturity, Christian love is not based on feelings. Ulitin ko po, Christian love is not based on feelings, but on obedience to Christ. Ang pag-ibig ay hindi yan, ang totoong pag-ibig hindi po yan yung nararamdaman mo. Kasi ang nararamdaman, ang feelings po ay nagbabago. Tama? No? Pero yung kahit galit ka pa, pinatawad mo na. Hello? Kahit masakit pa, pinatawad mo na. Bakit? Kasi utos ni Lord. Utos ng Diyos. Amen. Sabi po ni C.S. Lewis, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the inexcusable in you. And number 4, overcoming evil with good. Sa Romans chapter 12, verse 20 to 21, ano sabi? If your enemy is hungry, feed him. Kaya, ineko ni Paul yung turo ni Jesus. Kung ang iyong kaaway ay gutom, pakainin mo. At kung siya ay nauuhaw, bigyan mo ng maiinom. Do not overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen? Ito yung turo sa atin ng Panginoon. Hindi ka patatalo sa masama, kundi tatalunin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Amen. Because love disarms the power of hate. Tinatalo ng pag-ibig ang kapangyarihan ng masama o ng galit. Sabi nga, love covers the multitude of sins. Amen. Many testimonies exist of Christians who forgave murderers, persecutors, and abusers. Marami, no, na nagpatawad ng mga masasama na mamamatay tao, mga persecutor katulad ni Paul. Sila Peter, they are not perfect. Yung mga abusers. And these people was led to Christ because of the love of Jesus. The testimonies of Christians. Kaya alam niyo, sabi nga ni ng leader ng India, religious leader ng India, sabi niya, walang problema kay Christ. Walang problema. For us, mga Buddhist, Buddhist leader, walang problema kay Christ. The problem is with the Christians. How they live. Amen? Kaya alam niyo, tinuro sa atin to ni Lord. Bakit? We are salt and light. We are witnesses. We demonstrate the scripture by our love. When we love our enemies, we are at our closest to Christ. Kapag nagawa mo ng mahalin ang kaaway mo, malapit mo nang maging kamukha si Kristo. Not because it is easy, but because it is the highest form of grace, mercy, and godliness. The question is, who is your enemy today? How can you show them Christ's love? Sino yung mga naaalala mo na sinisiraan ka, gagalit sa'yo, no? Ginagawan ka ng masama. The challenge, love your enemy. Jesus challenged us to rise above worldly standards. Ito ang challenge sa atin, ang hamon sa atin. No? Tayong tagasunod ni Kristo ay tinatawag na mamuhay sa mas mataas na pamantayan. Kaya tayo tinawag na tagasunod. It is not just being active.
A true service is loving the way Jesus loves. Amen? Forgiving the way Jesus forgives. He calls us to follow Him, to live in the standard of His kingdom. Hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa kaharian ng Diyos. Amen? Ano yon? The three challenges. Katapatan sa pananalita. Anong pinangako mo, tuparin mo. Amen. Let your yes be yes, and let your no be no. Straightforward. We are not pleasing people, but we are pleasing God. Amen. When we say, we do. We promise to God, we fulfill. And what else? The grace instead of retaliation. Magbigay ng biyaya, magbigay ng pagkakataon sa kapwa. Instead of retaliating, instead na gumanti, bigyan ng pagkakataon yung mga tao na maaring may mga pinagdadaanan din. Give them the grace as we receive the grace of God. Amen. And the radical love to our enemies. Hallelujah. The question is, tayo po ba ay namumuhay sa katotohanan, sa biyaya at pag-ibig? Are we living in the truth? Are we living in the grace and love? Let us choose the way of Christ. It's our choice. Amen. Kaya nga ganito parang si Eva at Adan lang yan. May puno ng of knowledge of good and evil. The tree of the knowledge of good and evil. And the tree of life. Choose for yourself. Piliin mo, anong pipiliin natin? Yung puno ba na knowledge of good and evil? Or the tree of life? Anong pipiliin natin? Yung standard ng mundo na gumanti ka o magmahal ka sa iyong kaaway? We will choose the way of Christ over the way of this world. Let's walk in the kingdom righteousness, katuwiran, paraan at daan ng kaharian ng Diyos. And this is the way of His kingdom. Because Jesus is our King. He is the King of Kings. It means that Jesus rules over our hearts. Amen? Kasi ganito ang hari namin Hindi naman si Satanas ang hari natin. Si Satanas punong-puno ng galit. Pero ang hari natin punong-puno ng pag-ibig. Si Satanas punong-puno ng kasinungalingan, pero si Jesus punong-puno ng katotohanan. Si Satanas punong-puno ng paghihiganti, pero si Jesus punong-puno ng biyaya. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. That is, if we choose the way of Jesus, then transformation will come. Amen. Alam ko po ngayong umaga, marami sa atin, ang prayer natin, Lord, baguhin mo po ako. Para po tayo mabago, piliin natin yung paraan ni Jesus. Piliin natin yung pamumuhay ni Jesus. Amen. Kung dati po, ang ating pamamaraan, nagsasalita tayo ng masama sa kapwa natin. Naghihiganti tayo, no? But this time, yung puso natin, yung genuine ba? Hindi tayo husgahan ng Diyos dahil nakita tayo sa church. Kundi susuriin niya tayo dahil nagmahal tayo ng totoo.
nagpatawad tayo. Amen. Madaling madaya pag nasa loob ng church. Pero ito ang gusto niyang malaman natin bilang tagasunod niya. Yung puso mo, totoo ba? Totoo ba yan? Totoo kay Kristo, totoo sa Diyos. Totoong nagmamahal. Nagpapatawad. Kaya nga mahalaga yung puso. Ano sabi ni Jesus? Kung ano ang nasa puso, yun ang lumalabas sa bibig. The mouth speaks what the heart contains. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Pero alam niyo po mga kapatid, mga anak, kapag ang puso natin ay tama at maayos sa harapan ng Diyos, yung lalabas sa bibig natin, hindi na po galit. Pagmamahal na. Yung lalabas sa bibig natin, punong-puno na ng biyaya. Amen? Hallelujah. Sige po tayo manalangin. Total, ang dinidil ni Lord sa atin for the last 4 weeks ay ang ating puso. A heart transformation. It was a surgery. We do not follow the pattern of this world, but we are transformed by the renewing of our mind, by the renewing of our hearts. Kaya sabi niya, fix your eyes unto Jesus. Mag-focus ka sa karakter ni Jesus, hindi sa standard ng mundong ito. Paano magmahal si Jesus? Paano magpatawad si Jesus? Hallelujah. Kung may mga bagay po tayong nais nating isuko pa sa ating Panginoon na walang ibang nakakakita kundi siya lang. Walang nakakaalam. Maaring we are active, we are present in the church. Nakikita tayo na okay tayo. May ginagawa tayo para sa kanyang kaharian. Pero kumusta naman ang ating puso? At kumusta naman ang ating pag-iisip patungkol sa ating kapwa? Kumusta naman po ang lumalabas sa ating bibig patungkol sa ating kapwa? Is it full of judgment or grace? Sabi ni Lord, do not judge until the right time. And we are not the one, we are not the judge. It is God. We are all the beneficiary of His grace. Lahat po tayo ay beneficiary lang ng biyaya ng Diyos, ng kanyang habag. Kaya ang nire-require niya, mahabag ka rin. Mahabag din tayo, mabiyaya din tayo. Amen. Hallelujah. Whether you are a leader, a disciple, a new attender of this church, isa lang ang nais ng Panginoon sa atin, yung puso natin ay maitama. Hallelujah. Kung may nais kang isuko sa Diyos ngayon, pwede mong lagay ang kamay mo sa iyong puso. Lord, salamat po for the heart surgery. For the last 4 weeks, I have seen you. I have seen God. I have seen the Father. I have seen your ways. Salamat po, Panginoon. Yes, I am rebuked. I am corrected. And I receive it because I want to be transformed. Gusto ko pong mabago. Ayoko lang magmukhang mabait o magmukhang mabuti. Gusto kong tunay na maging mabuti sa kapwa. Sa isip at sa puso ko. Ayoko lang pong magmukhang sumusunod. Pero gusto ko po talagang tunay na sumusunod at nagmamahal. Hallelujah. Come on, let's pray. Allow the hands of God to make
a surgery inside our hearts. Sabi niya nga, "I will gonna judge by our words." Kaya kung meron man po tayong nabanggit, nasambit, unang-una, alam niyo po, mahal na mahal ng Diyos ang tao. Kaya punong-puno siya ng biyaya. Kung meron man po tayong galit, kasamaan ng loob, nasabi po natin ang hindi maganda sa ating kapwa, Lord, change my heart. Replace it, Lord God, with so much grace and mercy. Help us to love like you, forgive like you, be merciful like you, be gracious like you. From glory to glory, each day, Lord God, there will gonna be a change inside of us, inside of us, inside of us, inside of us, that we will be genuine followers of Jesus, genuine disciple of Jesus. Punong may katotohanan, may biyaya, may pagpapatawad at pagmamahal. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Holy Spirit, you are here. Holy Spirit, you are here with us. Salamat po dahil naintindihan po namin. Nakita po namin ang mukha ng Ama sa pamamagitan ng iyong buhay. Salamat po, Jesus. Salamat po, Jesus. Salamat po. And the challenge to us, kung mayroon po tayong mga pangako na hindi pa natutupad, pinapaalala po sa atin ng Diyos, tuparin mo. Di pa huli ang lahat. Remember, God is holy. Sabi niya, nandito ako sa trono ko at ang iyong tinatapakan ay aking tuntungan lang ng aking paa. Kung ikaw ay nangako, gawin mo. Amen? You are doing it not to please men, but to please God. As you vow, you will gonna fulfill it. Let your yes be yes, and let your no be no. At hindi ka na maghihiganti. Amen? Hallelujah. Hindi ka lang maghihiganti, kundi magiging mabuti ka pa. Gagawan mo ng mabuti. Sabi nga ng kanyang salita, pag ginawan mo ng mabuti, parang ikaw ay nagbuhos ng mainit na sa kanyang ulunan. Gawan mo ng mabuti. Gantihan mo ng maganda, ng mabuti. Hindi lang gawa, kundi pati sa salita. Nagsalita ng masama sa'yo, magsalita ka ng mabuti para sa kanya. Amen? Hallelujah. Love your enemies. Ipanalangin mo. Kung sino man naninira, sino man hindi gumagawa ng mabuti sa'yo, ipanalangin mo. Maaring dahil sa panalangin mo, mabago siya. Sa panalangin mo, makakilala siya sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po. And this time, pray for that person, to these people. Ito po talaga ang application. Ang Diyos po natin, hindi na mababago ang pag-ibig niyan sa atin. Ang pagmamahal niya, hindi na po yan mababago. Ang Diyos ay Diyos. Hindi rin siya mababago ng ating papuri. Ang Diyos ay Diyos. Amen? Pero ang mahalaga po, yung application natin, yung sa kapwa natin. Kumusta po? Ipanalangin nyo yung sino man ang nananakit sa'yo, sino man ang gumawa ng hindi mabuti sa'yo o hindi maganda, ipanalangin mo ngayon at patawarin. Amen? That's the mercy. Hallelujah. Come on, taas mo yung kamay mo kung meron kang nais ipanalangin na tao, no? Hindi lang siya ipapanalangin, pero bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Piliin mo na one day magkakausap kayo, ipapakita mo ang maganda, ang mabuti sa Kanya. That's nabigyan ka ng pagkakataon na ma-demonstrate mo ang iyong pag-ibig.
Hallelujah. Thank you, Lord. His goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done, but His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah. It's your mercy and your blood. His goodness and mercy and the power of the blood. His goodness and mercy and the power of the blood. Was the cross meant for me that my Savior carried? Now I've been made free by the mercy of God. Was the grave meant for me, where my sin lay buried? Now I stand redeemed by the mercy of God. Was the cross meant for Lord? That's how good you are to us. The cross that is meant for us, the grave that is meant for us. Jesus, you embrace it in order to save us. Thank you, Lord, for such grace, for such love, for such mercy. Hallelujah. Now I stand redeemed By the mercy was the cross meant for me, that my Savior carried? Now I've been set free by the mercy of God. Was the grave meant for me, that my sin lay buried? Now I've been redeemed by the mercy of God. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. It's His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, be thankful that Jesus demonstrated His love not just on the cross, but He demonstrated it through His life by accepting the sinners, by accepting those who are sick. Hallelujah. Thank you, Lord, for being the doctor to all our diseases. Thank you for being our Savior for our lost soul. Thank you, Jesus, for your blood. And now we are standing not because of our own strength, but because of the mercy and grace that we are redeemed and transformed. Lord, ito po ang ipinapasa mo. This is your legacy to your disciple. This is your legacy to your followers. Living a life of kingdom lifestyle. Kingdom life, Lord. Hallelujah. Loving those who are unlovable. Forgiving those who hurted us. Lord Jesus, this is your legacy. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. Mga kapatid, let us fix our eyes unto Jesus. Let us fix our eyes unto Jesus. Kay Jesus ka lang tumingin. Kay Jesus ka lang manatili. Sa paglakad mo. Sa pagsunod mo.
Ibig sabihin, nakatitig ka kay Jesus, tinitignan mo kung paano siya magmahal. Tinitignan mo kung paano siya sumunod. Tinitignan mo kung paano siya magpatawad. Tinitignan mo kung paano niya gantihan ang masama. Amen? Hallelujah. May I request the leaders na ituloy na po natin. Amen. And we are reflecting on the death of Jesus. We are commemorating the death of Jesus and His resurrection. Tama po ba? Hallelujah. Sabi po ni Jesus, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. We are partakers of His body. We are partaker of His blood. Ibig sabihin, we partake in His sufferings, we partake in His love. Hallelujah. Sa pagkuha po natin ng mga tinapay na siyang nagsisimbolo po ng katawan ni Kristo, nagsisimbolo po ng kanyang buhay. Sa pagkuha po natin yan, no? Alalahanin po natin yung kanyang mga turo. Paano siya sumunod, paano siya nagmahal, paano siya nagpatawad. Ang kanyang, ang mga wine po, ang grapes po, grape juice ay nagsisimbolo ng kanyang dugo. Na siyang nabayubay, na siyang tumigis sa krus, na siyang naghugas ng lahat ng ating kasalanan. Yan po ang simbolo ng pag-ibig at biyaya sa atin ng Panginoon na kahit ilang beses po tayong nagkamali, tayo po ay kayang hugasan once and for all ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya po sinabi ni Kristo, sabi po ni Paul, hindi po tayo makakapag-boast. We cannot boast anything. It is all by His grace. Amen. It is because of the righteousness of Jesus Christ. Hallelujah. Sige po tayo lumapit, kunin po natin ang ating ang juice, kunin po natin ang mga tinapay at tayo po'y bumalik sa ating upuan at manalangin. Power of the blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah. Habang tayo po ay nasa ating mga upuan, tayo po ay patuloy na mag-reflect. Yang hawak po ninyo na tinapay at go, habang hawak po natin, isipin po natin ang katawan ni Jesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Hawak po natin sa ating mga kamay ang pag-alala po natin sa pag-ibig ng ating Diyos. Sige po. Hallelujah. Lord, patuloy po kaming lumalapit at humingi ng kapatawaran. Kasalanan, hindi lamang po sa aming nagawa noong nakaraan, mga past sins, but even our present sins, Lord. Lord, yung kasalanan na katulad ng kasalanan ng mga Pariseo, of self-righteousness, Lord, forgive us. Forgive us, Lord. Patawarin mo po kami if we judge anyone. Kung meron po kaming nahusgahan sa aming
ng mga kapwa po namin. Patawarin mo po kami, nakapagsalita po kami ng masama laban sa aming kapwa. Patawarin mo po kami. Patawarin mo po kami kung hindi kami naging mahabagin, kung hindi po kami nag-demonstrate ng biyaya. Patawarin mo po kami sa bawat salitang lumabas sa aming bibig na humusga ng aming kapwa. Patawad po. Patawad po, Panginoon. Hallelujah. Lord Jesus, patuloy mo suriin ang aming puso. Ang pusong ito, Panginoon, ikaw po ang maghari. Itong puso na to ay palasyo ng iyong kaharian. Dito po mag-overflow ang kingdom living. Dito mag-overflow ang pag-ibig. Dito mag-overflow sa pusong ito ang biyaya. Dito po sa pusong ito mag-overflow ang mercy. Dito po sa pusong ito mag-overflow ang forgiveness. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi po ni Jesus, ito ang aking katawan na nabayubay sa krus. Tumanggap ng kaparusahan. Tanggapin ninyo at kanin bilang pag-alala sa akin. At sinabi niya, ito ang aking dugo na siyang dumanak sa krus upang maging kabayaran sa lahat ng kasalanan. Kasalanan sa past, sa present, at sa future. That is the power of the blood of Jesus. Atin pong tanggapin ng may pasasalamat, ng may kababaang loob, at pag-alala kung sino si Jesus at kung sino ang ating Ama. Amen. Hallelujah. Sige po, atin pong kanin at inumin. Amen. Minsan pa po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To tell the story how I've overcome. It's His goodness. Amen. Hallelujah. Come on. Be filled with thanksgiving. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat. Malaya kami. Malinis na kami. May pag-asa po kami dahil sa iyong biyaya at habag. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Lord. Hallelujah. Kami ay buhay. Kami ay malaya. Kami ay may pag-asa. It is goodness and mercy and the power of His blood. I'm so glad that my freedom wasn't based on what I've done. It's His goodness and mercy and the power of His blood. But the goodness and mercy and the power of the blood. It's His goodness and mercy and the power of the blood. Hallelujah, hallelujah. Sige po, ating purihin, pasalamatan ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Lahat ng inibig, lahat ng pinatawad, lahat ng binigyan ng pagkakataon, lahat ng pinalaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's you, it's you, it's you, Jesus.